Hello, magandang araw sa inyong lahat, araw ng linggo, kaya Spokes Hour na naman tayo ha. Ang pag-uusapan po natin ngayon, ano ba yung provisional release sa Rome Statute ng ICC na plano talagang ihain ng ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, no? Pero bago natin pag-usapan yan, pag-usapan muna natin yung pula ng isang assistant to counsel na dati kong estudyante na sabihin daw ni Inday Sara yung mga pinagsasabi niya doon sa harap ng hukuman. Una, no? Wala pong masama sa sinabi si BP Sara. Ang sinabi lang niya, paulit-ulit kayo na 30,000 ang naging biktima ng tatay ko. Nasa na mga pangalan ng mga biktima na yan? Bakit hindi nyo ilabas? Dahil kung wala namang 30,000, edi walang 30,000. Pangalawa, sinabi nila na 30,000 ang biktima and yet doon sa warrant of arrest, ang sinasabi ang biktima ay 43. O di ba ang laki naman ng diferensya ng 30,000 at saka 43? Hindi natin minamaliit yung 43, marami pa rin yan. Ang sinasabi nga natin, dahil ang karapatang buhay ang pinaka-importante sa lahat ng karapatan, isa lang, dapat maparusahan. Hindi po issue yon. Ang issue, sino dapat maglitis ng 43 at yung 30,000? Kasi kapag 43, kayang-kayang litisin niya ng Pilipino na hukuman. Sa katunayan, isa ako sa naging prosecutor ng Maguindanao Massacre, 58 victims. At napakita natin na kaya ng ating hukuman na magbigay ng katarungan doon sa mga kaanak ng 58 victims. So yun yung konteksto ng sinabi ni Inday Sara Duterte. No? Wala po siyang sinasabi na baliwala yung 43. Ang sinasabi lang niya, dahil hindi naman talaga widespread, at kapag widespread, dapat po hundreds of thousands na naging biktima, if not millions, gaya nung nangyari sa mga Hudyo noong World War II. No? Dahil kapag 43, kayang-kaya na yan ng mga domestic courts dahil ang ICC naman talaga court of last resort. Now, ano ba itong sinasabi na provisional remedy? Walang provisional remedy po, katumbas yan ng bail hearing kung mabibigyan ka ng panandaliang kalayaan habang dinidinig ang korte. Sa Pilipinas, ang tinitingnan natin talaga, flight risk ba yung akusado? Yan din po ang tinitingnan ng ICC. Pero sa ICC, marang mas madali talagang malaman kung flight risk siya kasi kung kukumpiskahin mo naman ang travel documents niya, wala nang mapupuntahan yan. Dahil bago ka naman makaalis ng Europe, kinakailangan sumakay ka ng barko, hindi ka, o kaya naman sumakay ka ng eroplano, hindi ka naman po pwedeng lumangoy. So pag wala ka ng travel document, mahirap ka na talagang bumiyahe. Now, ang isa pang tinitingnan nila is yung kung ano yung nasa sakdal ng krimen ka. Dalawa po kasi yan. Meron talaga yung core crimes ng ICC, yan yung war crimes, crimes against humanity, genocide, at saka aggression. Or kung ikaw ay akusado dahil dun sa act which would in any way defeat the administration of justice. Yan po yung mga contemptuous act. Ano yan? Yung mga pagpupalsify ng ebidensya, yung mga pananakot ng witnesses, yan po yung mga administration of justice offenses. No? At ang track record po ng ICC, wala pang akusado sa crimes against humanity at war crimes na nabigyan ng provisional release. Meron dun sa kaso ng Bemba, pero ang mga kasong yon hindi sila yung principal accused ng crimes against aggression, crimes against humanity, kundi sila yung mga offenses related to administration of justice, yung pamimeke ng ebidensya, yung pananakot ng mga witnesses. Okay? Ano pa ang tinitignan ng korte? Number 3, pinaka-importante, saan? Siyempre, kung hihingi naman ng provisional release ang mga nanditong nakaditina sa dahig, gusto nila ibang lugar ng dahig. Now, hindi po pwedeng Pilipinas kasi hindi na naman miyembro ng ICC in Pilipinas. At kaya nga sinasabi natin na hindi na dapat magtuloy itong kaso ni Presidente dahil matagal na tayong hindi miyembro. No? Nagsimula sila, 2 taon nang naging epektibo ang ating pagbibitiw. No? Dapat tasimulan ang preliminary investigation within 1 year. So, saan? Sino ang estadong tatanggap? Kasi kakaunti lang naman ang miyembro ng ICC eh. Sa ASEAN, iisa lang, ang Cambodia. O, kung gusto ni Presidente na kaparehong klima, iisa lang yan na Southeast Asian country. Hindi naman member ang Indonesia, hindi naman member ang Thailand, hindi naman member ang Malaysia, hindi rin member ang Russia, hindi member ang China, hindi nga member ang Amerika. Gustuhin ba ni Presidente? Pero tingin ko hindi yan pupunta ng Amerika. Sabihin na natin China o Russia, hindi nga sila member. Siyempre, hindi siya po pwede ron. No? Sinong tatanggap? Siyempre. Now, at ang isa pang konsiderasyon, siyempre, ay um, ano pa ba yun? Nasabi ko na, no? Yung unang-una is yung flight risk, kung ano yung krimen, yung mga kondisyones. May mga kondisyones ang hukuman, siguro kasama dyan yung reporting sa isang officer ng court,
kung may kakayahan yung akusado na mag-comply sa mga conditions. Okay? Now, ang track record ko, sinabi ko na, wala pang naaakusa ng genocide, crimes against humanity, war crimes na nabigyan ng provisional liberty. Ang nabigyan lang ay yung mga accused of administration of justice offenses. So, well, anyway, bahala na kung sino yung magiging defense team na gumawa ng strategiya, pero siyempre, ang unang-unang gagawin nila susubukan nila ang provisional liberty, but to manage expectations, wala pa pong nabibigyan ng akusado for crimes against humanity ng provisional liberty. Well, anyway, sana po meron kayo napulot na karagdagang kaalaman, no? Dahil kaya naman natin ginagawa itong mga updates from The Hague para labanan ng fake news. Nagganap lang po ang fake news kapag kulang ang kaalaman ng taong bayan, kaya nga po ang solusyon sa fake news, karagdagang kaalaman. Hindi po batas laban sa fake news dahil nakasaad po sa saligang batas, no law shall be passed abridging freedom of expression. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Hanggang sa muli nating pagkikita, ito po ang inyong Spokes ng Bayan reporting live from The Hague. I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines.